Morning mga budingding. Good morning pa ba? Alas 12 na pala. Magandang tanghali pala mga budingding. Another day and another repair. Meron tayong gagawin ngayon. Isang laptop. Idea center. Wala siyang walang... Yan lang ang nakalagay sa kanya. So, any other information dito? Wala. Baka nasa loob ng case nito, ng back casing. So, try natin siyang buksan. Pero, gawin natin, papakita ko muna sa'yo, niready ko na sa inyo. Niready ko na yung power supply natin. Pasensya na, dami kong kalat. Nasaksak ko yung charger. Kubit natin yung tong supply ng charger. Tingnan nyo kung ano mangyayari yan gumagalaw lang siya ng 1 amp kapag i-press ko yung power button. So walang response. By the way, ang power button niya is nasa keyboard. So let's see kung nasa keyboard ang issue natin. Yan So wala tayong nakukuhang response right after natin mapindot yung power button niya. So buksan natin yung laptop. Galing pa po ito sa malayong lugar ng Tabuk. Tabuk ba yun? So itong laptop na to kasama to ng isang pinadala sa atin ng taga-Tabuk. Actually dalawa sila. So yung isa hindi ko muna itinuloy yung repair dahil nag-aantay pa tayo ng pyesa tsaka confirmation ng may-ari kung ipaparepair pa ba. Natin siya. Yun lang, maliit ang motherboard niya. Tapos ang keyboard niya
Ito. Tanggalin natin yung keyboard. Mamaya nasa keyboard ang issue natin. Tapos, try natin siya ulit i-saksak. Tingnan natin kung may pagbabago. So, nung tinanggal ko yung tinanggal ko tong keyboard, yung connection ng keyboard, dito. Napansin ko sa kanya nung tinanggal ko yung connection ng keyboard, yun, bumalik ulit. Nung tinanggal ko yung connection na to, nawala yung number 1 na ampere. Pero ngayon, meron na naman ulit. So, tatry natin dito mag-power on. So, wala tayong makukuha 0.3 ng 3.3 volts. Tanggalin natin to. Tanggalin din natin yung battery. Tanggalin din natin itong check muna tayo ng natin baka may shorted.
Baklasin na natin lahat mga buting-ting kasi para mas makita natin yung kabuuan. Pause ko na lang, tapos papakita ko na lang yung board na. So mga kabuting-ting, dito na yung ano natin, motherboard. And upon checking, meron tayong mga nakikitang hindi okay ang reading, like nitong capacitor na to. Itong capacitor na yan, pag nire-read ko siya, up and down yung ano niya, yung reading niya. Example, video natin ha. Using lang itong camera. I-test natin yan. Kita ba? Ayun. Kita nyo naman to, di ba? So, tingnan natin ha. Check tayo. Test natin yung reading. Pansinin nyo, masyadong malikot yung ano. Nakikita. Ayan. Pansinin nyo masyadong magalaw yung reading niya. Ayan. So yung reading niya malikot. Parang kagaya nung sa power supply natin, sa bench power supply. Ganyan siya. So try natin mag-inject ng voltage diyan. Tingnan natin kung meron tayong makikitang iinit. Naka-ready na naman yung ating thermal cam. So check muna natin. Test tayo. Meron tayong nakikita mga kabuting-ting na umiinit. So nandito parang capacitor, pero parang hindi siya capacitor. Yun nga kung may umiinit nga rito. Ito nga. So nandito yung umiinit natin. Papakita ko sa inyo sa ating video. Medyo mahirap i-set up yung camera natin, pero okay lang. Okay, inject tayo ng voltage. So tingnan nyo itong daliri ko na to. Parang nandito siya sa side na to ang umiinit. Inject tayo voltage. Lalapit ko na lang. Ayan, nakikita nyo. May umiinit sa part na to. Dito. Ito, may umiinit dyan. So yung umiinit na yon nandito sa kamay ko. Parang ang umiinit itong yan. Yung itim na yan. Hindi ko alam kung ano yan. So pag nag-inject tayo ng voltage dito, ano, itong puti na itong umiinit. Yan. So pag umiinit yan, ito yung tinuturo niya.
Try natin tanggalin kung magno-normal yung reading ng capacitor. Pag nag-normal ang reading ng capacitor, ibig sabihin yun ang salary natin. Tingnan natin kung magiging successful yung ating test. Kung tama yung sinasabi ng thermal camera. Okay, tanggal na natin siya. Try natin i-review yung capacitor. So, pag nag-normal ang reading, ibig sabihin yun ang problema natin. Tingnan natin ito siyang capacitor. Yun, siya na nga. Siya na nga yung ating problema. Normal na reading natin sa capacitor, oh. OL na. So yun, ang problema natin. Ang problema naman natin ngayon, pyesa. Saan tayo kukuha ng pyesa na yun? Natanggal nga natin itong problema. Yan siya. So hanapin natin to kay Shopee. So siguro gagawa tayo ng another video para dito. But for the meantime, ito muna yung ating repair. Dahil i-order pa natin itong pyesa na to. So yun lang naman mga buting-ting, and abangan nyo po yung part 2 nito. Gagawa natin ng part 2. Sabihin natin sa may-ari, sa customer natin, na kailangan natin palitan itong pyesa na yan. Yun lang, salamat.